Amen. So thank you so much, Pastor Larry, at maayong gabi sa tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. We are very happy to be here ngayon pong gabing ito at lalo pong malipayon ang aming pong kasing-kasing na kayo po ay kasama po namin ngayong gabing ito. Just for all of us to understand, the reason why we have this gathering tonight, this is not for any reason, but for one reason. Ang dahilan lang po para po maging klaro sa bawat isa po sa atin ang mensahe po patungkol sa kaluwasan ng imong kalag. The most important topic of the Bible is the message of salvation. Yun po ang reason kung bakit ang Diyos bumaba po sa lupa. Iniwanan po niya ang langit. Siya po ay nagkatawang tao, pumarito po sa kalibutan sapagkat ang gusto po niya ibigay ang kaluwasan para sa bawat isa po sa atin. Kaya isang bagay po na gusto natin na ipaunawa sa lahat that tonight o ngayong gabing ito, nandito po tayo not to introduce any religion. Wala pong religion na i-introduce po sa atin. Ang reason po, sapagkat hindi naman po naparito ang Panginoon para magtayo ng religion. Wala po tayong makikita sa Biblia na nagtuturo na naparito ang Panginoon para magtayo ng religion. And that is the reason why it is good for us to listen carefully tonight because I believe through the message na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, marirealize po natin na dapat naman talaga magkaisang isip at magkaisang puso po tayo na kung ang pag-uusapan ay ang kaluwasan, ang salita po ng Diyos ang makapagtuturo po nito sa bawat isa sa atin. So again, to all our visitors tonight, thank you so much na kayo po ay nagbigay pansin para po sa invitasyon. And we really appreciate this church. You know, ang reason kung bakit po kayo in-invite sapagkat mahal po kayo ng church na ito. Mula po sa kanilang pastor, sa mga nag-invite po sa inyo, talagang ito po ay clear manifestation of their genuine love para po sa bawat isa sa inyo. Pinaghandaan po nila yan, pinanalangin po yan, talaga naman pong sila po'y nag-ampo sa Ginoo para po sa ating pong pagtitipon na ito. Kaya you should appreciate the heart of the people here sa Bible Baptist Church of Panabo, sapagkat iyon po ang kalooban po ng Panginoon. So, again, thank you so much, Pastor Larry, sa inyo pong pag-aanyaya po sa amin. Hindi po ako nag-iisa. Kami po ay maraming mga pastors from Manila because of the conference at ngayon nga po para sa isang napakahalagang sandali po ng pakikinig natin ng salita ng Diyos para sa kaluwasan ng ating pong mga kaluluwa. Okay? This time, ang sentro po ng church na ito, Bible. Ang ibig sabihin po, ang ating pong pag-aaralan ay ang sinabi po at itinuturo sa salita ng Diyos. So, I would like to request everyone, kung may Bible po kayo, buksan nyo po sa Acts chapter 16. Aklat ng mga gawa. Acts chapter 16, babasa po ako ng ilang mga talata mula po sa chapter na ito. At hihilingan ko po na sa aking pagbasa, tumayo po tayong lahat. Let us all stand up please as I read our text ngayon pong gabing ito. And I want all of you to be observant and to be attentive sa inyo pong pakikinig upang makita nyo po at mapatunayan ko po sa inyo na ang ating pong pag-uusapan ay hindi po ayon sa tradisyon, hindi po ayon sa paniniwala lang ng tao, kundi ayon sa itinuturo po ng Biblia. Acts chapter 16, ang sabi po ng Bible sa verse number 25, just for you to have an idea about the context, ito po yung nakulong po sila Paul and Silas. Ang reason po kung bakit sila nakulong, sapagkat sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos.
medyo naapektuhan po ang mga relihiyon sa kanilang naging pangangaral, particularly yung pong mga nasagasaan po ng kanilang pangangaral. And because of that, gumawa po sila ng paraan at naipakulong po si Paul and Silas. At ang portion ng ating pong mga talata, ito pong portion ng Bible na babasahin po natin ay nasa kontekstong sila po ay nakakulong. Sila po'y nabilanggo dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Acts chapter 16, beginning verse number 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? Ang tanong po nung bantay bilangguan, what must I do to be saved? Ito po ang pinakasentrong talata po natin. Verse number 31. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Again, sa verse number 31, ang naging sagot po ni Apostol Pablo sa tanong nung bantay bilangguan, sapagkat tinanong po niya, ano ang gagawin namin para kami maligtas? O anong gagawin ko para ako'y maligtas? Ang sagot ni Paul and Silas, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Ngayong gabing ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang message na pinamagatan ko pong You and I can be saved. Ako at ikaw ay pwedeng maligtas. Let us pray. Dakilang Diyos, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Thank you for giving us this great opportunity to hear the message of salvation. May you guide me, Heavenly Father. Please fill me with your Holy Spirit. Enlighten the minds of the people, O Lord. Empower me. Nawa bawat isa po sa amin ay maging attentive at maging sensitive sa iyo pong mensahe at sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Iligtas mo po ang bawat isa na nangangailangan ng kaligtasan. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang aking pangangaral, aming Amang Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Mari na po kayong maupo. Isang napakagandang katanungan na nagdala kay Apostol Pablo para bigyan ng tamang kasagutan. Ang tanong po again, nung bantay bilangguan, Sirs, what must I do to be saved? Kung sa panahon po natin, maririnig natin ang tanong na ito, sa totoo lang po, maraming iba't ibang sagot ang tao. Marami pong mga kasagutan ang po pwedeng ibigay ng tao. At definitely, ang tao po ay sasagot ayon sa paniniwala ng kanyang relihiyon. And it is good to somehow understand from the Word of God kung ano po ang tamang sagot sa napakahalagang tanong. Kasi sa totoo lang po, kung ang pag-uusapan natin kaligtasan, meron po sigurong dalawang bagay na dapat tayong maintindihan. Halimbawa po, siguro itong panahon na ito, medyo aware po tayo na nasa panahon tayo na approaching po ang mahal na araw. At ito po'y paggunita sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoon. At alam natin na sa kasaysayan po, ang ating Panginoong Hesukristo, nung nagkatawang tao po siya
siya po ay nabayubay sa krus. What I mean to say, naipako po siya sa krus. At doon po, meron siyang dalawang kalinya na nakapako sa magkabila po niya. Di po ba? Dalawang kriminal, dalawang magnanakaw. And ayon po sa nasusulat, ayon po sa Biblia, ito pong dalawang ito ay meron pong mensaheng po pwede tayong maintindihan because both of them asked for salvation. Hindi ba? Yung isa po na nagsasabi, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, bumaba ka riyan, iligtas mo ako at ang iyong sarili. Iligtas mo kami at ang iyong sarili. So siya po ay humihingi ng kaligtasan na ang concept, kaligtasan sa pagkakapako. Kaligtasan doon sa magiging physical niyang kamatayan. And then, matapos po siyang magsalita, yun din pong isa sa malefactor na nakabitin po doon, nakapako po doon, sinaway siya. Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang tayo ay nasa ganito ring kaparusahan. At ang sabi po ng magnanakaw na ito, dapat lang tayo dito. Kasi ito ang bayad sa ginawa natin, sa kasamaan natin. But this man hath done nothing amiss. Tinutukoy niya ang Panginoong Jesus na nakapako doon sa gitna. Pero siya, wala siyang ginawang kasalanan. At alam niyo, ang sabi po niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Alam niyo, ang sagot ng Panginoon, nung time mismo na yon, na siya'y humiling ng kaligtasan, ang sabi ng Panginoong Jesus, at sa 7 palabras, ito po yung pangalawang wika ni Jesus. Ang sabi po niya, today shalt thou be with me in paradise. Larawan po ng mga tao sa ating pong panahon, na maraming mga tao po naghahangat ng kaligtasan na pang-pisikal. Pero tandaan nyo po ito, kahit anong sakit mo na mapagaling, kahit ilang beses kang gumaling sa iyong karamdaman, one thing is sure, mamamatay pa rin po tayo. At ang malaking question, pag namatay ka, saan pupunta ang kaluluwa mo? That is the reason why hindi dapat ang ating pong concern ay yung pang-pisikal lang. And it is good to know that this malefactor, yung pong kriminal, yung magnanakaw, ang kanyang hiniling, hindi na po yung mailigtas pa siya sa pagkakapako doon sa krus. Ang sabi niya, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian na siyang nagdala sa Panginoon sa pangako, matapos niyang makita na sa kabila, nung siya'y nakapako, nagtiwala ang magnanakaw na ito na siya nga ang tagapagligtas. And the promise of our Lord Jesus Christ, today, shalt thou be with me in paradise. Ngayong gabing ito, mga kapatid, ang sabi po mga kaibigan, nito pong bantay bilangguan, Sirs, ano ang gagawin ko para ako maligtas? At sumagot si Pablo, and I believe, ito ang dapat nating matutunan sa usapan ng kaligtasan. Hindi ang turo ng iba't ibang relihiyon, hindi tayo magdidebate riyan. Ang gusto po natin ngayong gabi, maintindihan natin sa clear presentation ng salita ng Diyos mula mismo kay Apostol Pablo na nakaranas ng kaligtasan, ano ang kanyang naging kasagutan. Ang sabi po niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tatlong bagay po ang gusto kong ipakita sa inyo sa linyahan na ito nila Apostol Pablo. Una po, the simplicity of salvation. The simplicity of salvation. Pangalawa po, the Savior for salvation. Ang tagapagligtas para sa ating kaligtasan. And then thirdly, the surety of our salvation. The surety of salvation. Tatlo po yan. Kung possible, may post po natin para mabasa po ng lahat. Ang makikita natin dito po sa naging tugon ni Apostle Paul, ang sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kitang-kita po natin the simplicity of salvation, the Savior for salvation, and the surety of salvation. Okay, number 1, the simplicity of salvation. Ang ibig ko pong sabihin, simplicity, hindi po komplikado.
Hindi po complicated ang usapan sa naging sagot ni Apostol Pablo sa kaligtasan. Hindi natin dapat gawing komplikado ang ating ikaliligtas. Ginawa ng Panginoon, plain and simple ang message para sa imong kaluwasan. Ang kailangan po natin, kilalanin po natin na si Jesus Christ ay ating sasampalatayanan. Amen? Believe. Manampalataya. Yun po ang inaasahan ng Diyos, na ako at ikaw magtitiwala, ikaw at ako mananampalataya. You can be saved if you will believe. Ano po ba ang ibig sabihin ng believe? Diba? Kasi ang sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Hindi po ito usapang isip lang, kundi yung believe dito is an act. Diba? Akto na kung saan ilalagay mo ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala sa ating Panginoong Kristo. Papaano po ba yan? Tingnan niyo po saglit ang sabi po ng John 1:12. For all of us to understand clearly from the teaching of God's Word, because the Apostle Paul said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. We need to understand now na anong ibig sabihin ni Paul doon sa salitang believe. Ang John 1:12 ay nagsasabi po, okay, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Makikita nyo po na hindi ito paliwanag ko. Makikita nyo po na ito'y pagtuturo ng salita ng Diyos. Sige nga po mga minamahal, sabay-sabay, basahin po natin. Ready? Begin. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sinasabi po ng talata na ang kailangan tumanggap ka. Kailangan tanggapin mo siya. At ang ibig sabihin daw po, natatanggapin mo siya, ang ibig sabihin, pananampalatayanan mo siya. So, when the Apostle Paul said, believe on the Lord Jesus Christ, ang sinasabi niya, para sa ating kaluwasan, kailangan natin siyang tanggapin sa ating mga puso. Now, ang problema po, kung ang pag-uusapan, puso ng tao, ito po ang malaking problema. Lahat po tayo. Kasama po ako. Sa Biblia po kasi, sinasabi po na kaya kailangan ng kaluwasan sapagkat lahat tayo makasalanan. Sang-ayon po ba kayo doon? Sang-ayon po ba kayo na sa katotohanan, tayong lahat ng tao ay makasalanan? Yan po ang sabi ng Biblia. Ako'y makasalanan, ikaw ay makasalanan, lahat ng tao ay makasalanan. Kaya pansinin niyo po, sa Jeremiah chapter 17, Jeremiah chapter 17, verses 9 and 10. Sulat po ito ni Propeta Jeremias at sinasabi po that the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Diba? Ang sabi po, ang puso raw ng tao, mandaraya at talagang totoong masama. Sino ang nakakaalam? Verse number 10, I, the Lord, search the heart. So, ayon sa Diyos na nakakakilala sa tao, idinideklara po na sa usapang puso, masama ang tao. In fact, sa New Testament po, nilinaw na. Sa Romans chapter 3 and verse number 23. Okay? Romans chapter 3 and verse number 23. Ang sabi po, for all have sinned and come short of the glory of God. Itatanong ko lang po sa inyo ngayong gabi. Kasi ang sabi po, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tanong ko po, nung sinabi ng Biblia na lahat makasalanan, sino sa atin ang kasama? Pakitaas po ang kamay. Pag kami kahit isa sa inyo na hindi magtataas ng kamay, mali na po yung Biblia. Kasi ang sabi po, lahat makasalanan. Ang ibig sabihin po ng lahat makasalanan, tanong ko po sa inyo, kasama po ba ako sa lahat? Di ba? Siyempre po, lahat eh.
Palagi ko kasama rin po kayo, mga pastor. Diba? Ang tanong po, kayo po ba kasama? So ang sabi po ng Bible, deklarasyon nito ng salita ng Diyos, lahat tayo makasalanan. Kaya ko po sinasabi ito dahil yung idea na sinabi ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ, niliwanag ng John 1:12, kailangan tanggapin mo sa imong kasing-kasing ang Ginoo, ang Panginoong Jesucristo bilang imong manluluwas. Pero bago mangyari po yan, natanggapin mo siya, kailangan muna umamin tayo na tayo po'y makasalanan at dahil tayo makasalanan, hindi po tayo pupunta sa langit, pupunta po tayo sa impyerno, pero ayaw po ng Panginoon na pumunta ang tao sa impyerno, kaya ang kailangan po ang bawat isa ay manampalataya sa Kanya. Okay? Ayaw ng Panginoon na mapapahamak ang tao. Tingnan niyo po ang sulat ni Apostol Pedro. 2 Peter chapter 3 and verse number 9. 2 Peter chapter 3 and verse number 9. Sinisikap ko po na medyo ma-share po sa inyo sa medyo mabagal na paraan para klarong-klaro po na makita nyo sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, sundan po ninyo, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Okay? Ano sabi ng dulo? Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? Ang sabi po ng Biblia kanina, lahat tayo makasalanan. Dahil lahat tayo makasalanan, saan tayo pupunta? Sa impyerno. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan, kapahamakan. Lahat daw po tayo nagkasala. Meaning to say, ako at ikaw, ang pupuntahan natin, impyerno. Kaya lang ang magandang balita, ayaw ng Panginoon na ang tao sa impyerno pumunta. Ewan ko, kung di pa kayo maniniwala dyan. Yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo para sa akin, sapat. Upang tayo po'y maniwala, ayaw niya talaga tayong pumunta sa impyerno. Kaya kanina, nililinaw ko na sa deklarasyon ng salita ng Diyos, we are all sinners. And listen, sabi dito sa sulat ni Apostol Pedro, ang linaw, hindi mapagpaliban ang Panginoon Diyos sa kanyang mga pangako na kagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod sa inyo. Tingnan niyo po ang sabi na hindi niya ibig. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Napakagandang mensahe. Opo, makasalanan tayong lahat. At dahil makasalanan tayo, sa impyerno tayo pupunta. Pero ang sabi po ng sulat ni Apostol Pedro, ayaw ng Diyos na sino man. Ayaw ng Diyos na ang tao mapahamak. Ang gusto raw po niya, lahat ay magsisi. Kaya sa mensahe po natin ngayon, ipinapakita ko po na ang simplicity ng salvation, aminin mong makasalanan ka, aminin nating makasalanan tayo, na sa impyerno tayo pupunta, kaya kailangan humingi tayo ng tawad sa Diyos at atin pong tanggapin siya bilang ating tagapagligtas. Yun po ang malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo na manampalataya ka. Ang ibig sabihin, umamin ka, umamin tayo, makasalanan tayo, mapapahamak tayo. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kailangan natin na pagtiwalaan ang manluluwas at ito ay sa pamagitan ng pagtanggap mo sa Kanya sa imong kasing-kasing bilang imong manluluwas. Amen? As simple as that. Napakadali naman sa bahagi po natin. Sa part natin, parang andali. Pero teka, sa part ng Panginoon, hindi madali. Kasi nasugatan siya. Kasi nagpasan siya ng krus. Kasi nagpakahirap siya. Kasi binugbog siya. Kasi tumigis ang dugo niya. Kasi sinugatan siya. Pinako siya sa krus at nakabilad siya sa matinding araw. Ang ibig kong sabihin, hindi madali sa bahagi ng Panginoon sapagkat nagpakahirap at nagdusa siya. Ang blessing sa bahagi natin, simple lang. Pananampalataya na natin yung ginawa
ni Jesus para sa atin. Amen? So kaya magandang tukuyin na natin yung point number 2. Unang nakita natin, the simplicity of salvation. Pangalawang tingnan natin, the Savior for salvation. Kasi, yun lang pong sinabi ng talata. Ang teksto natin, sabi ni Pablo, believe on the Lord Jesus Christ. Napakasimple. Manampalataya ka sa Panginoon. Pero inunawa natin, nang ibig sabihin ng manampalataya, tatanggapin mo siya. Para maging anak ka niya. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Para wag tayong mapahamak. Tatanggapin natin siya. Yung palang ibig sabihin ng manampalataya, tanggapin mo siya sa imong kasing-kasing. Amen? Hindi relihiyon ang amin pong iniaalok sa inyo. We are not offering any religion to you. What we are telling you is the teaching of the Word of God na sa usapang salvation, what we need to do is to believe on the Lord Jesus Christ. Kanino raw po mananampalataya? Isa pang napakaganda pong bagay na ang Biblia po ang liwanag talaga. Mananampalataya ka hindi sa mga pastor. Mananampalataya ka hindi sa leader ng religion. Mananampalataya ka hindi sa mga santo. Mananampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Amen? Alam nyo kung bakit siya ang dapat nating tanggapin? Alam nyo kung bakit dapat siya ang ating sasampalatayanan? Kasi tingnan nyo po, ang turo ng Bible, Acts 4:12. Aklat ng mga gawa, Kabanatang 4 at talatang 12. This message is very important and very sensitive, and that is the reason why I am actually trying na sa akin pong presentation, maipresent po ito ng malinaw. Acts 4:12. Ano po ang sabi ni Apostle Peter? Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ang sabi po dyan, kung tatagalugin po natin, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan. Itatanong ko lang po sa inyo, kung walang ibang pangalan, ano po lumalabas? Mayroon lang isa o tanging pangalan. Amen? Di ba? Ang sabi po, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Kung walang ibang pangalan, may iisang pangalan. Ang tanong, ano yung pangalan na yon? Di ba? Tingnan nyo po mga kapatid, sa Luke chapter 2 and verse number 11. Tayo po'y papunta na sa mahal na araw. Pero yung Luke chapter 2, ito po yung record sa Bible na nung ipinangako na siya'y isisilang at nung siya'y isilang, ang sabi po ng Luke chapter 2 and verse number 11, for unto you is born this day in the city of David, ano po ang sabi? Hello? Ano po ang sabi? A Savior, which is? Pinahirapan ba tayo para intindihin? O ang linaw-linaw? Diba? For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Si Apostol Pablo, ang sabi niya doon sa nagtanong sa kanya, anong dapat kong gawin para ako maligtas? Ang sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ. Ang makikita niyo po dyan, the Savior. For our salvation, may tagapagligtas. And I am telling you, si Jesus ang tagapagligtas. Siya po ang ating pong dapat panampalatayanan. Yes, ang simple po, mananampalataya ka, kaya lang huwag kang maliligaw ng pananampalatayanan. Huwag kang manampalataya kung kani-kanino. Huwag kang manampalataya kung sa ano-ano. Kung ikaw ay manampalataya ka sa tagapagligtas para sa ating kaligtasan. At yan po ang sabi ng Bible, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Sa John chapter 14, makikita nyo po His claim, His clarification, and His confirmation. Tingnan nyo po sa John chapter 14, verse number 6. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. I am the way, the truth, and the life. Si Jesus Christ po ang nagsasalita.
Ang sabi niya doon sa mga kausap niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, ang pangako po niya, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there you may be also. So di nagtatanong ngayon sila. Diba? Paano namin malalaman yung daan? Kaya sinabi ni Jesus, verse number 6, John chapter 14, ang sabi, Jesus saith unto him, sino po ang nagsabi? Si Jesus. Sino po ba yung Jesus? Siya yung Savior. Ano po ang sabi ni Jesus? I am the way. Hindi niya sinabing, we are the ways. Hindi niya sinabing, many are the ways. Hindi niya sinabing, I am one of the ways. Mga kaibigan, kaya hindi po tama yung nakagisna natin, sinasabi natin, alam mo, iba-iba lang tayo ng daan, iba-iba lang tayo ng way, pero lahat yan sa Diyos patungo. Yun ang sinasabi natin. Pero si Jesus Christ, hindi niya sinabing iba ang way. Ang sabi niya, I am. Tumutukoy sa isa lang. At ngayong gabing ito, magandang marinig po nating lahat, mga kaibigan, sa usapang kaluwasan, si Jesus lang ang manluluwas. Siya lang ang dalan patungo sa langit. Siya ang kamatuoran. Siya ang kinabuhi. Kaya ngayong gabi, magandang maintindihan nating lahat. The simplicity of salvation. Believe on the Lord Jesus Christ. The Savior for salvation, the Lord Jesus Christ. The only Savior. Walang ibang tagapagligtas. Si Jesucristo lamang po. Kasi ang tao at ang Diyos nagkahiwalay dahil sa kasalanan. Ang kailangan natin mamamagitan. Ano sabi po ni Apostol Pablo? 1 Timothy chapter 2 and verse number 5. Di ba? Kaya sa Biblia po makikita nyo, ang daan patungo sa langit, si Jesus lamang. Ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa ating kaligtasan, si Jesus lang po. Ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, si Jesucristo din po. For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. So, yan po ang mensaheng gusto po naming iparating sa inyong lahat. Diba? Hindi yung pagsapi dito sa religion. Hindi po ito religion. Ang Baptist po ay kalipunan na naniniwala na hindi ang relihiyon ang makaluluwa sa atin. Ang Baptist po, ang paniniwala ay ang bukas na paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos na ang dapat nating paniwalaan at pagtiwalaan kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos at sa usapang kaligtasan, ang ating pong paniniwala, yung turo ng Bible na para maligtas, manampalataya, pero kailangang manampalataya sa tamang tagapagligtas at ang tamang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Isipin niyo po yung inaalala natin taon-taon, nagpakasakit siya, nagpakahirap siya, tapos eto ka, sasabihin mo, deboto ako sa relihiyong ko. Bakit ganun? Si Jesus ang namatay para sa iyo. Si Jesus ang nagsakripisyo para sa iyo. Pero ang debosyon mo sa relihiyon, dapat kay Jesus ang debosyon natin. Amen? At magsimula tayo, nakilalanin natin siya bilang ating tagapagligtas. And then last, the surety of salvation. Tingnan niyo po kung gaano kalinaw po ang turo ng Bible. At pansinin niyo po, ganito po mag-aral ang Bible Baptist Church o Panabo ng salita ng Diyos. Walang sariling aral yung pastor, kung ano yung sinasabi ng Bible, yun po ang isineshare. Ang sabi po nung bantay bilangguan, sirs, what must I do to be saved? Okay? Sa 31, Acts chapter 16, sinabi nila, believe on the Lord Jesus Christ, anong kasunod? And thou shalt be saved. Kung iintindihin natin, Pastor, ang kaluwasan, tiyak. Alam niyo po yun? Sure gurado. Ano po yung sure gurado? Diba? Sure. Tiyak. Sigurado. Tiyak. Ang kaligtasan po, hindi baka. Diba? Kasi ang maririnig natin sa mga tao, oy, alam mo, yung pagpunta sa langit, yung kaligtasan, walang makakatiyak niyan. Pag namatay tayo, siguro, doon malalaman na natin yan. Ang tanong ko po, kung namatay tayo at doon natin alaman, ano pa magagawa natin?
Kaya dapat, ang pakinggan natin yung sinabi ng Bible. Sa Bible po ba talaga? Ang sabi po ba talaga? Pag namatay ka, doon mo malalaman? O sa Biblia po, maliwanag na kahit buhay ka pa, pwede mo nang malaman ang imong kaluwasan. Pwede na nimong matiyak ang imong kaluwasan. Pwede ka nang makasiguro. Kasi yung magnanakaw nga, buhay pa siya. Hindi naman sinabi ng Panginoong Jesus, o sige, pag namatay ka, isasama kita sa paraiso. Di ba? Ang sabi po ng Panginoon, after na makita niya ang pananampalataya, sino ba naman sa atin ang hindi makikitang pananampalataya yon? Kasi kung ikaw hihingi ng tulong, dapat hihingi ka ng tulong sa nakikita mong may kakayahan para tulungan ka. Di po ba? Pero yung hihingi ka ng tulong sa nakapako, alam niyo po ba? Pag inusisa natin, pag pinag-isipan natin, bakit kaya itong magnanakaw na ito tumawag kay Jesus para sa kaligtasan? Hindi naman pwedeng hindi niya alam na makasalanan siya. Hindi naman pwedeng hindi niya alam na magnanakaw siya. Hindi naman pwedeng hindi niya alam na kriminal siya. Ngayon, alam niya na wala na siyang pag-asa. Pero teka, alam niyo po ba na sa 7 huling wika, ang una roon, nung sumigaw si Jesus, na ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang gusto ko puntukuyin sa inyo, opo, magnanakaw siya, opo, kriminal siya, opo, makasalanan siya, and it is good na narinig niya na kahit makasalanan siya, may kapatawaran. Amen? Nung narinig niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ako naniniwala na talagang ito po ay tumago sa puso nung pong magnanakaw at nakita niya na kung tutuusin, sa usapang tao, wala na siyang pag-asa. Pero kahit pala makasalanan ka, pag kumilala ka sa Panginoong Jesus, po pwede mong matiyak ang iyong kaligtasan. Amen? Kasi sometimes yun ang sinasabi natin, ako, sasama ako, sobrang masama na ako, hindi na ako para maliligtas. Sabi nga po ng Panginoon sa mga nagmamatuwid, hindi kaya naparito ang doktor para sa mga walang sakit. Ganon din naman, hindi naparito ang Panginoong Jesus para sa mga matutuwid, kundi siya'y naparito para sa mga makasalanan sa ikapagsisisi. Amen? Alam niyo po, buhay pa siya, napakatamis na narinig niya, na sinabi ng Panginoon, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Alam nyo, ang maganda sa Panginoon, hindi po tayo magsusukatan ng kasalanan. Dahil kahit isang kasalanan lang ang nagawa mo, makasalanan ka na. So meaning to say, talagang wala nang makakapalag pa, wala nang makakakontra pa, na makasalanan ako, makasalanan ng bawat isa sa atin. Pero alam niyo po, pansinin niyo po yung sabi ng Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1 and verse number 18. Okay? Makikita niyo po consistent. Old Testament, New Testament, talagang ang mensahe po nagtatagpo. Okay? Ang sabi po, come now and let us reason together, say the Lord. Though your sin be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Amen? Sabi niya, kahit ang tingin mo sa sarili mo, ang sama-sama mo, lumapit ka sa Kanya at kaya kang linisin ng Panginoon. That is the good thing about God. At yun po ang reason kung bakit inimbitahan tayong lahat. Hindi para magtimbangan tayo at magsukatan tayo. Ay, alam mo, ang tingin ko rito, mas mukhang makasalanan to. Kapatid, kahit hindi mukhang makasalanan, ang katotohanan, makasalanan tayong lahat. Tama? Minsan kasi pagka nagsishare ka ng salita ng Diyos, ay, ang maganda po yung ginagawa nyo. Puntahan nyo po yung kapitbahay ko. Ang sama-sama po niyan. Hindi natin kailangan magturo. Dahil lahat tayo makasalanan. At dahil lahat tayo makasalanan, kailangan natin ng manluluwas. At ang manluluwas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At alam nyo, ang Biblia nagtuturo na ang kaluwasan, buhay ka pa, pwede mo nang matiyak. Buhay ka pa, pwede mo nang malaman. Pansinin niyo po lahat ng sinasabi ko sa inyo, nasa salita ng Diyos. 1 John chapter 5. Ayan. 3 linggo na lang po at matatapos na tayo. 1 John chapter 5. Mula po verse number 11. And please, intindihin niyo po yung sinasabi. Mula po sa verse 11, verse number 12,
hanggang 13. Pansinin niyo po, di ba? Ang sabi po, and this is the record, okay? And this is the record that God hath given to us, eternal life. Okay? And this life is in His Son. So verse number 12, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Okay? Tutok po kayo. Ang sabi ng verse number 13, these things have I written unto you, that ye believe, consistent, that ye believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Tingnan nyo po, kung tutuusin, sulat po ito ni John. Pero ano po ang makikita nyo na magpapatunay na consistent ang Bible? Hindi ba sabi ni Apostle Paul sa sagot niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved? Tingnan nyo po ang sulat ni John. Ang sabi niya, these things have I written unto you, that ye believe. Kanino? On the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Pag ang tao tinanong mo, ay walang makakatiyak niyan, walang makakaalam niyan, hindi natin matitiyak yan. Pag namatay tayo, doon natin malalaman yan. Pero pag Biblia ang ating pinakinggan, malalaman natin. Amen? Ha? At alam niyo po, magandang panahon talaga na matiyak natin ang ating kaluwasan. Ngayon. Bakit ngayon? Kasi hindi natin alam kung bukas buhay pa tayong lahat. Kasi ang sabi po ng Biblia, paalala lang po ito, kaya kailangan mo nang tiyakin ngayon kasi wala naman pong may kakayahan sa atin o may kapangyarihan sa atin para matiyak natin yung ating oras ng kamatayan. Meron po ba sa inyong nagpa-schedule kung kailan kayo mamamatay? Palagay ko po wala, tama? Pero marami pong patay na ngayon, hindi dahil nagpa-schedule sila, kundi dahil nakatakda sa tao ang mamatay. Tama po? Ha? Pansinin niyo po. Sa Proverbs 27, sulat po ito ni Haring Solomon. Sa Proverbs 27 and verse number 1, King Solomon said, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ang sabi po, wag mong ipangahas, wag mong ipaghambog ang kinabukasan. Kasi ikaw mismo, hindi mo alam kung anong mangyayari, kung anong ilalabas ng ibang araw. Amen? Ng kinabukasan. Tingnan nyo po, Old Testament yan. Sa New Testament, James 4. James chapter 4, verses 13 and 14. Ang sabi po ni Santiago, James chapter 4, verses 13 and 14, go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city. And continue there a year. And buy and sell and get gain. Alam niyo ang sabi ng verse number 14? Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Kaya nga makakarinig kayo na kapag kami namamatay, patay na siya. Kausap ko pa siya kailan lang Tapos, wala naman siya sakit Di ba? Ang lakas-lakas pa niya. Alam niyo po, ang kamatayan, wala pong pinipili. Kasi sa Biblia, nakatakda sa ating lahat yan. Kaya ang paalala ni Solomon, wag mong ipangahas na may bukas pa. Oo, may bukas pa. Ikaw, tiyak ka bang darating ka bukas? Tiyak ka bang aabot ka pa ng kinabukasan? Okay? Huwag niyo akong pagkamalian. Hindi ko po kayo tinatakot, kundi sinasabi ko po sa inyo ang katotohanan. Ang sabi po ni Santiago, sa inyo nga na hindi alam kung anong mangyayari bukas. Ano nga ang inyong buhay? Ang buhay nga ay parang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, ngunit pagdakay napapawi. Mga kaibigan, kailan ba tayo mamamatay? Yung kamatayan, hindi mo kayang iwasan. Pero yung kapahamakan, pwede mong iwasan. And the only way para maiwasan ko ang kapahamakan ay ang aking panampalatayanan, ang Panginoong Hesukristo na nagbibigay katiyakan na kung ako'y mananampalataya sa Kanya, ako ay maliligtas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.
The simplicity of salvation, believe on the Lord Jesus Christ. The Savior for salvation, the Lord Jesus Christ. The surety of salvation, thou shalt be saved. Hindi po sinabing, baka ka maligtas. Hindi sinabing, malay mo. Ang sabi po, maliligtas ka. Paano po natin gagawin yan? Romans chapter 10, verses 9 and 10. Okay? Ang sabi po ng Romans chapter 10, verses 9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, eto na naman, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, anong karugtong? Thou shalt be saved. For with the heart, man believeth unto righteousness, and sa pamamagitan ng bibig, confession is being made unto salvation. And with the mouth, confession is being made unto salvation. Kaya kung talagang ngayon, naintindihan po natin ang mensahe, nakita nyo po, walang ini-offer na religion sa inyo, ang itinuro, salita ng Diyos, at ang ipinakita, the simplicity of salvation, the Savior for salvation, and the surety of salvation. Ang sabi ng Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya sana wag na po nating pahirapan ang ating mga sarili. Kasi naghirap na po ang Panginoong Jesus. Sana po wag na nating sugatan pa ang ating mga sarili at ang ating mga katawan. Kasi kaya na po siya nasugatan upang tayo'y gumaling. Kaya siya naghirap upang wag na po tayong maghirap. Kaya siya nagdusa para wag tayong mapahamak. At ito po'y mangyayari kung totoo na sa puso mo mananampalataya ka sa Panginoong Jesus. Nawa, naging malinaw po sa atin ang mensahe ng kaluwasan mula po sa turo ng salita ng Diyos. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. I hope na naintindihan nyo na yung believe dito, hindi lang yung salita, kundi akto. Ibig sabihin, akto na ipagkakatiwala mo talaga ang kaluwasan mo sa manluluwas sa Panginoong Hesukristo. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Sa linaw po ng salita ng Diyos ngayong gabi, mga minamahal, marahil ikaw mismo, na-realize mo that the Word of God is right. Kung gusto mong tanggapin si Jesus sa imong kasing-kasing bilang imong manluluwas, katulad ko, aminado ka, makasalanan ka rin, at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Para sa imong kaluwasan, kung gusto mo na talagang tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas, maribang makita ko ang iyong kamay. Pakitaas po ang iyong kamay. Amen po. Huwag niyo po ibaba. Sige po, just raise up your hand. Pastor, Bishop, yung message po, yung narinig ko po, ang linaw-linaw po. Tama po ang Biblia. Si Jesus lamang ang manluluwas. Kailangan manampalataya ko sa Kanya. At ngayong gabi, gusto ko siyang sampalatayanan. Pakitaas niyo po ang iyong kamay. Okay, para hindi po kayo mangawit, tayo na lang po kayo dyan. Tayo na lang po. Lahat ng nakataas ang kamay, just stand up po. Lalo na kung sincero po kayo. Hindi nyo po ikahihiya. Gusto nyo pong tanggapin siya. Pwede nyo na po ibaba ang inyong kamay. Tayo na lamang po kayo. Purihin po ang Panginoon. Sige po, ngayong gabi, meron pa po ba? Alam mo na katulad ko, makasalanan ka. At aminado ka na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. And you realize that Jesus Christ is the only Savior. At tinitiyak niya na kung mananampalataya tayong totoo sa Kanya, magsisisi tayo, tatanggapin natin siya, buong pananalig, ang pangako ng Diyos, kaluwasan. Pastor Larry, please, tayo lamang po kayo.